Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So kahapon, naglandfall o tumama sa lupa yung dating bagyong Inday. Diyan po sa may eastern portion ng China at tuluyan na po yung nalusaw o humina. Kasabay po niyan, nababawasan na rin po yung epekto ng habagat sa ating bansa. Pero nagpapaulan pa rin po ito dito sa western section ng Luzon. At kung papansinin nyo itong ating satellite image, ito po yung ating bulto ng kaulapan na associated sa ating habagat. Yung pinaka malalakas at mga tuloy-tuloy na pagulan ay nandito na offshore sa may West Philippine Sea. Pero nabawasan na po yung epekto ng habagat sa Visayas at Mindanao. Hindi na po yan umabot dyan. Pero may mga pagulan pa rin po tayo. Dito sa areas ng Mindoro, hilagang bahagi ng Palawan, Zambales at Bataan. Nandyan po yung ating mas marami at mas madalas na pagulan dulot ng habagat o southwest monsoon. Samantalang ang natitirang bahagi ng Palawan, posible pa yung mga kalat-kalat nating pagulan dyan at mga thunderstorms. Ang natitirang bahagi ng Mindoro at Romblon, maula pa rin po ang ating panahon at medyo may kataasan pa rin po yung ating tsansa ng pagulan. Mahangin din po tayo o yung hangin ng habagat, ramdam pa rin natin sa mga areas ng Cavite, Batangas, Laguna at Rizal. At kung minsan meron tayong mga kalat-kalat o mga posibleng pagulan. Ganon din po ang panahon natin dito sa Metro Manila. Yung napapansin nyo, medyo maulap yung panahon natin at kung minsan meron tayong mga pagulan, epekto pa rin po yan ng ating habagat o southwest monsoon. Ganon din po ang aasahan nating panahon dito po sa western section ng Central Luzon na may kalapitan dito sa Manila, ang Bulacan, Pampanga, Tarlac, maging dito po sa Ilocos Region. Mataas pa rin po ang ating tsansa ng pagulan dyan at medyo mahangin. Ang Ilocos Region kasama po dyan ng La Union at Pangasinan. Ang mga kabundukan sa Cordillera, particularly yung nandito sa kaliwang bahagi o yung nakatapat sa West Philippine Sea, mataas po yung ating mga tsansa ng pagulan dyan. Posible rin po yung mga thunderstorms. Ganon din po dito sa area ng Benguet. Kasama po dyan ang Baguio City. Sa mga areas naman ng Visayas at Mindanao, relatively mas maliwalas na po yung ating panahon dyan na kung saan, kung may mga pagulan tayo, isolated na lamang po o pulo-pulo o yung mga pagulan natin tuwing hapon at gabi. Pero dito sa may eastern section ng Mindanao, kung mapapansin nyo, meron tayong mga patches o mga kaulapan dyan, yung mga dots ng mga kaulapan. Epekto na po yan ng trough o extension nitong binabantayan nating panibagong bagyo sa labas ng ating area of responsibility. So, narito po yan. Ito pong bagyo sa labas ng PAR ay may international name na. Isa na po yung tropical storm. Yan po ay may international name na Haishen. So, yan pong bagyong may international name na Haishen, yung salitang Haishen ay galing po sa China. Ang ibig sabihin po niyan ay Diyos ng Karagatan. So, sila po ang nag-contribute ng pangalan na yan. Sa ngayon, nasa labas pa nga yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Nasa higit 200 kilometers ang layo sa ating Area of Responsibility, boundary line. Ayon sa pag-asa kaninang tanghali, yan po ay nasa around 1,265 kilometers east ng Eastern Visayas. Sa ngayon, kumikilos po yan pakanluran, hilagang kanluran. May kabilisan po sa 30 kilometers per hour. Pero, nasa 50-50 po ang tsansa niyang pumasok sa ating area of responsibility. If ever makapasok po yan sa ating area of responsibility, ito po ay mabibigyan ng local name na Jose. Pero sa ngayon, ito po ay kumikilos ng napakalapit dito sa ating boundary line. Ngayon, silipin natin itong iba't ibang track na posibleng puntahan. Itong bagyong may international name na Haishen. So, narito muna ang official track ng Pag-asa. So, base dito, pinapakita na posibleng makapasok sa ating area of responsibility itong bagyo na ito ngayong gabi or bukas ng umaga. Pero, hindi po na natin nakikitang lumapit pa sa ating bansa. Magre-recurve lamang po yan or posible rin pong malusaw at makalabas din ang ating area of responsibility. Hindi po ito tatagal sa atin ng 24 hours. Dahil nga, if ever, maaari po yung malusaw or mag-recurve palabas sa ating area of responsibility. So, wala pong tayong nakikitang direct effect ng bagyong tatawagin natin Jose if ever makapasok sa ating area of responsibility. Ito ang bagyo na nasa labas ng ating PAR. At kung mapapansin nyo again, nasa gitna ng ating cone of probability. Kaya po natin nababanggit na 50-50 pa ang pagpasok niya sa ating area of responsibility. Dahil posible rin po yan mas kumilos ng nasa labas ng ating area of responsibility, umakyat lamang po, or yun nga, pumasok ng saglit at lumabas din po. Ngayon, tingnan natin itong official forecast track ng JMA, Japan Meteorological Agency, para dito sa bagyong ito. Dito nga, pinapakita na hindi papasok ng ating area of responsibility. Itong bagyong may international name na Haishen.
So, yan po ay aakyat lamang at magre-recurve din. Ito po yung ating area of responsibility. Ayan, nandito po yan at hindi natin, base dito, hindi po ito pinapapasok sa ating area of responsibility. So, ayaw ng Japan Meteorological Agency na pumasok ito. Kaya again, 50-50 pa po na tatawagin natin yung bagyong Jose. Either way, wala naman itong indirectang epekto sa atin. Pero silipin pa natin itong Ensemble Forecast Track ng GFS para sa isa pa nating pagbabasihan. Dito makikita rin natin na ito yung ating boundary line. Ang outlier natin is meron chance yan pumasok, pero most parts ng ating forecast o yung ensemble ng ating forecast is pataas po yan at maaaring manlusaw if nandito na or mag-recurve. So wala po tayong nakikitang landfall scenario or direct effect nito sa ating area of responsibility. So bago tayo matapos, kung may nakikita kayong mga parade o parada na naman ng mga bagyo dito sa silangang bahagi ng ating bansa, yan po ay taon-taong nangyayari dahil aktibo nga yung tinatawag nating intertropical convergence zone. So narito po yung linya na yan. Yan, napakahaba. So ang makukuha po natin dyan is kadalasan po dyan sa intertropical convergence zone, nagsisimula talaga yung mga bagyo. So series of low pressure area yan. Taon-taon po nangyayari yan. At hindi po tayo agad dapat magpanik kung meron tayong nakikitang parade ng mga low pressure area or yung sinasabi nga nila is parade ng mga bagyo. Dahil, unang-una, mostly, ito nga, yung pinakamalapit ay hindi natin nakikita pang tatama sa atin. Itong mga kaulapan naman nandito sa may east is nasa may bandang Hawaii na, wala na po yung connection sa atin. At itong nasa may Guam, sa ngayon, hindi pa natin nakikitang mag-develop into a bagyo. So, kapag may nakita kayong sunod-sunod na bagyo, huwag kaagad tayong maniwala. Dahil yan, normal nga, yung ating intertropical convergence zone, aktibo pag ganitong panahon. At minsan nga, pag umaakit pa yan, dito sa itaas na bahagi ng ating bansa, is tinatawag naman natin yung monsoon trough. Na kahit wala po tayong bagyo, dyan pumupunta yung ating habagat o southwest monsoon. Talakayin natin yan sa susunod. Pero ngayon, asahan natin na unti-unti pong hihina yung ating habagat o southwest monsoon, pero patuloy pa rin po yung makaka-apekto sa dito sa western section o kanlurang bahagi ng Luzon, samantalang itong bagyo na tatawagin natin Jose ay hindi natin nakikitang maglandfall o tatama sa lupa sa mga susunod na araw. Pero babalikan natin yung bukas at pati yung pag-explain kung nagkakaroon ba tayo ng habagat kahit walang bagyo sa loob at labas ng ating area of responsibility. Muli ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.